Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay STX or Stocks. Yan, isa po itong requested review mula kay ka-crypto natin dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po natin dito kay CoinMarketCap. Siya po ay nasa presyo ngayon na $1.94. Umangat po siya ng 13.78% nitong nakalipas na araw. Itong 7 days ay 30.33%. 1 month ay 91.61%. Yan, year to date ay or 1 year ay yan, laki po ng kanyang inangat, 780 percent. Kaya yan, siya po ay nasa top 32 ng market cap. Nasa 2.7 billion po yung kanyang market cap. Yung kanyang trading volume ay $722.8 million. Yan, top 14 po siya. Kaya pagdating po rito sa market cap at saka kanyang trading volume ay napaka-tindi po nito or napaka-solid po ng kanyang foundation dito. Yan, meron po siyang 3.9 na star rating. Kaya yan, check naman po natin yung kanyang X account. Meron po siyang 166.6k na mga followers. Kaya yan, may yung check po natin yung nakapin rito. Yan, exciting times for Bitcoin ahead. At ayan, yan po yung kanilang X account at ito naman po yung kanilang website. Mukhang punong-puno naman po ng mga information at mukhang mababasa po natin lahat-lahat ng mga kailangan natin dito. At ayan, pagdating po sa aking review ay masasabi ko na si STX ay siya po ang native token ng tinatawag po nilang Stocks Network. Isa po siyang layer 2 solution, layer 2 solution na nagawa po ito na create yan on top of Bitcoin. Yan. Kaya ang layunin po nito ay para i-unlock yung potential or yung kakayahan ni Bitcoin. Yan, para sa mga DeFi, NFTs at saka smart contracts. Kaya habang lini-leverage po niya ang security ng Bitcoin at ang kanyang settlement layer. Kaya yan, masasabi ko pong meron po siyang meron po siyang positive at saka negative na nakikita ko po rito. At unahin po natin yung kanyang positive side. Ay meron po siyang unique na value proposition. Ayan, meron po siyang ang ginagawa po niya rito ay yung smart contracts at saka dApps. Ayan, ay para kay Bitcoin ay yan, siya po ay nagbubukas ng mga bagong mga possibilities para ma-utilize ang ang established na asset na ito. Yan, kaya yan nga yung pinaka layunin dito ni Stocks or STX, ang i-unlock yung potential ni Bitcoin para sa mga DeFi at saka NFTs at mga smart contracts. At ayan yung security naman ni Bitcoin. Ayan. Itong si Stocks ay meron po siyang matinding security. Ayan, ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang proof of transfer consensus mechanism. At maliban po dyan ay meron po siyang earning potential kung saan ang kung pag i-stack mo po yung STX mo ay makaka-earn ka po ng passive income dito kay Bitcoin. Ayan. At meron po siyang APY na umaabot po ng 10%. Ang laki po niyan, taas po niyan. Kaya maganda po yung kanilang stacking. Tawag po nila rito ay stacking at hindi po staking. Kaya yan, yung kanyang ang isa pang nakikita ko rito na maganda ay
tuloy-tuloy lamang po yung paglago ng kanilang ecosystem. Ayan, tuloy-tuloy po lamang po yung paglago ng kanilang DeFi protocols, NFTs at marami pang ibang mga applications. Kaya yan po yung maganda rito. Solid na foundation na rin po yan. At meron po silang malinaw na language. Ayan, ang Stacks ay gumagamit po ng smart contract language. Ayan, na nadisenyo para sa security at saka predictability. Ngayon ay yung negative side naman po na nakikita ko rito kay Stacks or STX ay meron po siyang napaka-komplikadong technical aspect. Yan. Or mas tinatawag po nila itong technical complexity. Yan, kaya yung mga bago rito or hindi mga bago at saka yung hindi talaga yung nahihirapan po talaga pagdating sa technicality ay yan, malilito po sila at mahihirapan po silang maintindihan ang ecosystem ni Stacks. Kaya yan po yung nakikita ko rito. Kaya kung pag hindi ka isang tech individual ay mukhang ayan, mahihirapan ka talaga dito na intindihin yung kanilang ecosystem. At ayan, yung isa pa rito ay matindi po yung kanyang mga kalaban dito, mga kakompetensya. Ayan, meron po siyang mga ibang mga layer 2 na mas matitindi yung kanilang mga ecosystem katulad po ni Ethereum at saka si Polygon. Ayan. At ang panghuli na nakikita ko po rito na kanyang negative side ay meron po siyang maliit lamang yung kanyang network. Yan, limitado lamang po yung kanyang user base at network. Yan, ay maliit lamang. Pero ayan, sa kabuuan ay masasabi ko naman na meron naman pong potential itong si STX na maging isang unique tool. Ayan, para i-unlock yung potential ni Bitcoin. Kasi yan po kasi talaga yung kanyang layunin or yung parang pinaka-feature niya. Ang i-unlock yung kakayahan ni Bitcoin para magamit ito sa mga DeFi and NFTs at saka mga smart contracts. Ayan, at ayan nga. Balikan po natin yung CMC kay CoinMarketCap kung ano yung mga sinasabi po ng mga holders dito. And STX, perfect example why accumulation zone matter. Ayan, kay Crypto for Life. Ayan, dami pong mga bullish yung kanilang outlook dito. Stocks prediction, ayan, 2024, 2025. Ayan, meron pong prediction dito kay stocks. Ayan, check po natin. Ayan yung mga prediction dito kay stocks or STX. 2024, yung average price niya ay $1.63. Ayan, magiging $2.32 sa 2025. 2026 ay magiging $3. Sa 2028 ay $4.29. 2030 ay magiging $5.58. 2035 ay $8.35. 2040 ay $16.70 at 2050 ay magiging $34.76. Yan po yung mga prediction ng prediction dito ng ayan. Saan bang source nito? Ayan yung mga prediction dito. Ayan, may sabi dito, a lot of incoming volume after STX 20 protocol launch. Really bullish on stocks, easy 5 times. Kaya yan, ito po yung magandang balita rito. May paparating daw na isang volume pagkatapos daw po ng STX 20 na protocol. Yan, launching ng STX 20 protocol.
ay may papasok na malaking volume, kaya magiging bullish itong si stocks at posibleng magkaroon daw po siya ng 5 times na paglago sa kanyang presyo. Kaya ayan, dami pong mga bullish naman po rito. Ayan, bullish outlook, kaya mukhang aangat po siya sa mga susunod na araw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.